Father, salamat po sa umagang ito na sa kabila po ng maraming mga alalahanin, problema, kami po ay dinako ninyo, Panginoon, sa bahay-sambahan upang sa ganun, Panginoon, muli naming marinig ang iyong mga salita at matuto kami, Panginoon, na sumunod sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkulang sa amin at patuloy ka na nangunguna, nangungusap, at ang iyong banal na Espiritu Santo ay siyang kasama namin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. I-bless mo po ang iyong mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maupo po tayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga. Wala yata ang tao. Magandang umaga. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. At tayo po ay niligtas niya, no? Pinagpala niya na makita po natin na maririnig natin at mapapanood natin sa mga palabas o television natin na marami pong nasalanta, na maraming nagkaroon ng nawalan ng bahay, nawalan ng mga mahal sa buhay. Ano po, kaya ang mga kapatid natin ito ay isama natin palagi sa panalangin. At malaki pong pagpapala dahil tayo po ay nandito. No, wala pong ano man nangyari sa kuna, bagamat nakaranas tayo ng baha. No, yung baha po rito ay hanggang dito. No? Kaya lahat yan nakataas. Hanggang dito kasi yung mga outlet lumubog lahat yan. Praise God. So, salamat din po sa inyong mga prayer, panalangin. At tayo din po ay magpapasalamat sa presensya po ng mag-asawa, si Pastor Ruli, si Pastor Eva. Praise God. Salamat po sa Panginoon. At Brother GR, Sister Jeb, salamat po sa inyong presensya. Praise God. Alam ko po namin na hindi ninyo kami nakakalimutan. Kahit kailan, kahit isang minuto sa buhay ninyo. Maraming salamat po. Praise God. So, tuloy po tayo sa ating mensahe ngayong umaga. Tuloy po yung ating tema. Ano yung ating tema? Matatapos po ito ng month of bear. Ano ngayon? June, July, August. Hanggang August po ito. Tama ba? July, August. Matatapos po ito ng September. Purihin ang Panginoon. Ano yung ating temang pinag-aaralan? Sabay-sabay. Nabubura yata. Yan. Sabay-sabay. God's victorious next generation. Praise God. No? Kuminsan pala isipan Pero sa ating mga lingkod ng Diyos, sa ating mga Kristiyano, malaki po yung ating bahagi, no, para magtagumpay ang Diyos sa ating mga susunod na henerasyon. Ano po yung ating gagawin? Ibukas natin, imulat natin, at ituro natin sa ating mga anak, pamilya, ang kaligtasan galing sa ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. So magtatagumpay lang ang Diyos. Kung tayo ay magtatagumpay. At ang tagumpay ng Diyos, hindi lamang sa panahon natin, sa henerasyon natin, maging sa susunod na henerasyon. Kaya God's victorious next generation. Tingnan po natin yung ating mga anak. Sabi nila, ang utang ng ating bansa ay, kano ba? 16 trillion. Kung di ako nagkamali. Babanggitin niya ni Presidente sa bukas, sa kanyang suna. Mga ganun, no? So, ang sabi ng iba, ano ba naman ang nangyari sa ating buhay? Ano ba naman yung magaganap sa ating susunod na henerasyon? Hindi pa sila ipinanganak. May utang na. Huwag tayo po maniwala doon. Yan ay kuro-kuro lamang ng tao.
Ano po? Lagi nating isipin at gagawin na ang Diyos ay mayroong pagpapala. Pagpapala na gagawin niya sa ating kapanahunan at pagpapala sa susunod na mga henerasyon. Kaya wag nating ikahiya, ipakilala natin ang ating Panginoon sapagkat po yun ang susi para magiging matagumpay ang ating mga susunod na henerasyon. Praise God. Praise the Lord. Makita natin dito na sa Bible, praise God, mababasa natin na ipinaalam ng Panginoon ang mangyayari sa Kanya. Kaya po, sa ating mga Kristiyano, mas maigi na tayo po may mga alam. Praise God. Bagamat itong mga disipulo niya, araw-araw niyang kasama. Kasama niyang kumain, kasama niyang matulog, nagbibigay sila ng mga tinapay sa 5,000, tumatawid sila sa bangka, hinahampas sila ng alon, maraming mga himala, yung mga bulag, yung mga lumpo, lahat ay gumaling. Ano po, walang pinipili ang Panginoon. At itong lahat ay nasaksihan ng kanyang mga alagad. Praise God. Kaya, believe na believe sila sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Praise God. Ganun po ang ating buhay. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay may himala. Ano po? Ganun din po ang ministeryo ng Panginoon. Yung unang taon ng kanyang ministeryo, puro pagpapagaling, puro pagpapala. No, kaya tuwang-tuwa yung mga alagad. Kaya nga naisip na ng mga alagad na parang hindi na sila aalis sa Panginoon. Kasi nang doon yung kanilang kailangan. Nagbibigay ng tinapay, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalinis ng mga may kitong, lahat na kailangan sa pisikal na katauhan, ginawa ng Panginoon. Praise God. Pero dito po sa pagkakataong ito, makita po natin, dito po makita natin kung paano ginawa ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 21, sundan po ninyo ako, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan at mga pare. Praise God. No? Praise the Lord. Sabi ng Panginoon, nung una, lagi niya sinasabi, halika kayo, punta tayo, tawid sa kabilang ibayo. Sasama tayo sa kapitan para pagalingin ng kanyang anak. Ngayon, iba na yung kanyang sinasabi. Ano yung sabi niya? Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang tumungo sa Jerusalem. Doon siya mamamatay at pahirapan siya ng mga puno ng bayan, mga pinuno ng bayan at ng mga pare. Praise God. Nung marinig ni Pedro, ang sinabi ng Panginoon, ano yung sinabi niya? Anong ginawa ni Pedro? 22. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsimulang pagalitan. No? Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailanman, hindi yan mangyayari sa inyo. Praise God. No? Ayaw ni Pedro na mawala ang ating Panginoon. Ayaw ng mga disipulo na maalis sa kanilang paningin ang ating Panginoon. Okay lang.
Kasi yung mga bagay na ito, hindi pa po nila gaanong naabot ng kanilang isipan. Hindi pa po nila ito gaanong naunawaan. Praise God. Kaya niyaya ni Pedro, sa isang tabi ang Panginoon at kanyang pinagsabihan. No, sabi dito sa translation ng Bible na hawak ko, pinagalitan. Pinagalitan. Praise God. Nasa puso ba ni Pedro ito? Si Pedro ba ang nagsasabi nito? Galing ba sa kaibuturan ng puso ni Pedro ang kanyang sinasabi? Alam niya ba yung kanyang sinasabi? Praise God. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dapat matuto tayo na alamin. Kasi ang panahon natin ngayon, advance na tayo, hindi tayo late. Advance na yung ating sitwasyon ngayon. Praise God. Niyaya siya ni Pedro, sabi dito sa 22, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagalitan. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, huwag mong sabihin yan. Hindi dapat mangyari sa iyo yan. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Tandaan po natin, kapag makasarili ang ating hangarin, malamang, madideceive tayo ni Satan. Amen. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dapat ibinabaon natin yung ating sarili. Ibinababa natin at hinayaan natin na makita ang Panginoon sa ating buhay. Yun po yung mga totoong disipulo. Praise God. Binabaliwala mo yung sarili mo. At palagi mong itinataas ang ating Panginoon. Sa totoo lang, hindi si Pedro yung may sabi nito. Amen? Amen. Praise God. Praise the Lord. Bakit ginamit ni Satan si Pedro? Akala ko ba si Satanas nalunod na sa lawa? Remember yung aking itinuro nung ang mga bad spirit ay pumasok sa mga kawan ng baboy? Di ba? Akala natin nalunod na, wala na. Kaya ulitin ko po, kaya nga po hindi pinahintulutan ng Panginoon na sumama sa Kanya yung lalaking inaalihan ng masamang spirito. Sapagkat ang mga bad spirit ay nandoon lang. Ang mga bad spirit ay hindi po yan pwedeng pumasok sa buhay natin. Amen? Hindi po tayo ma-deceive ng mga bad spirit na ito. Pero kung yung ating isipan, ang ating puso ay nag-iiba, doon siya papasok. Praise God. Tingnan po ninyo. Verse 23. Ngunit, hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayas ka, Satanas. Praise God. Lumayas ka, Satanas. It means, hindi si Pedro ang nagsasalita. Ginamit ng bad spirit si Peter para pagsabihan ang ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng bagay, ang isip natin, ang puso natin, ang mga plano natin, ay laging alam ng Diyos. Lalong-lalo na nung tayo ay magiging Kristiyano. Praise God. Lumayas ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Praise God. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Baka mamaya yung ating mga inisip, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban lang natin. Bakit nangyari ito?
sa mismong disipulo ng Panginoon. Praise God. Kasi habang kasama nila ang Panginoon, iba yung takbo ng isipan nila. Wala talaga doon sa pagtatagumpay. Wala talaga doon sa victorious na sinasabi ng Panginoon. Ang iniisip nila, kapag wala na si Jesus, mawalan sila. Wala nang magpapakain sa kanila. Wala nang sasaway ng alon. Praise God. Halos lahat ng himala at mga kababalaghan na kabutihan na ginawa ng Diyos, nasaksihan ng mga alagad na ito. But hindi pa rin abot ng kanilang isipan. Praise God. Kaya mas mainam na magpakalalim tayo sa ating Panginoon. Pagkatapos nito, Mike, saan ka na? Nawala eh. Pagkatapos nito ay, verse 24. Verse 24. Basa. Sabay. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay itakwil o kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Praise God. Hirap nito mga kapatid. Pag sinabi natin, itakwil natin yung ating sarili, ano sunod? Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawalan. At ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit nito. Praise the Lord. Pastor, ipaano yan? May maganda akong trabaho. Tapos ako. Nasa isang magandang opisina ako. Praise God. Himayin kaya nating mabuti ito. Sa ibang talata kasi sinabi, talikuran. Talikuran. Praise God. Ibig sabihin ng Panginoon, habang nakatingin tayo sa ating mga sarili, yan po ay isang malaking hadlang para hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Kaya si Pedro, pinasukan ni Satanas dahil ang kanyang sinasabi, ang kanyang iniisip, ang kanyang pinaplano, puro sarili niya. Kung titignan natin, sabi ng Panginoon, kung sino mang ibig sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili. Hindi po ibig sabihin nito na itakwil natin yung ating sarili. May magandang trabaho tayo, may malaking kita tayo, nasa isang magandang posisyon tayo ng buhay. Kalimutan natin lahat yun. Hindi po. Ito ay nagpapakita sa sinabi ng Panginoon na kahit anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong kalagayan, sino ka man, nung tawagin ka ng Panginoon, ipagpatuloy mo. Pero ang pinakamahalaga, ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Na sa pamamagitan ng iyong katayuan sa buhay, sa pamamagitan ng iyong mga tinatangkilik, parangalan mo ang Diyos. Sundin mo ang Panginoon. Gamitin mo ito para maihayag ang Diyos sa buhay mo. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Pastor, may trabaho ako, talikuran ko ba yan?
Bakit mo talikuran? Huwag mo talikuran. Gamitin mo para makilala si Jesus. Kailan nangyari ito? Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Kailan ito mangyari? Nung tayo magsimula, sumunod sa ating Panginoon. Nung makilala natin siya, yan ang kanyang nais sa buhay natin. Sumunod tayo. Praise God. Lahat naman tayo dito hindi disipulo. Praise God. Pero pwede tayo magdisipulo sa pamamagitan ng ating buhay. Yun yung sinasabi ng Panginoon, itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus. Praise God. Kaya ginagawa ito ng mga Katoliko, literal. Tuwing mahal na araw, nagbubuhat sila ng cross. Sabi kasi ng Panginoon, ang sino man nais sumunod sa akin, takwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross araw-araw. Iba po yun. Ang salitang cross dito ay hindi yan literal. Praise God. Yung iyong pagiging Kristiyano, yung iyong pagiging disipulo, na para bagang sinabi ng Panginoon, nung niligtas kita, ang kaligtasan na ibinigay ko sa iyo, huwag mong ipagkait. Huwag mong itago. Ibahagi mo. Ibigay mo. Ipakilala mo. Praise God. Kasi kapag ginawa natin itong mga anak ng Diyos, praise God, totoo nga na sinabi ng Biblia, sinabi ng ating tema, God's victorious next generation. Magtatagumpay ang Diyos. Magtatagumpay ang Panginoon. Ano po? Alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, ano po? 50% ang lakas ng mga kabataan. Praise God. Kaya nga po sa mga church, itinuturo yung disciple. Tayo po hindi tumitigil sa pagtuturo ng disciple. Kasi kapag wala ng disipulo, imagine mo kung hindi sumunod itong 12, wala tayo ngayon. Malamang hindi lang po ganito yung kahirapan na ating dinaranas, masigit pa. But praise the Lord. Pinili niya kayo, pinili niya ako, pinili niya tayong lahat upang ihayag ang kanyang kadakilaan. Ipakilala natin si Jesus. Pasanin natin ang kanyang krus. Ano yung krus na ito? Praise God. Yung pagbabahagi. Pangangaral. Hindi naman kailangan magiging pastor ka. Hindi naman kailangan magiging, no? Di kampanilya ka para mangaral. Praise God. Kaya nga, tingnan ninyo, kapag binasa ninyo yung New Testament, makikita ninyo, lahat ng mga unang nakaranas ng himala, yung mga taong walang kakayanan sa buhay. Yung mga taong walang sapat na ikabubuhay. Yung mga taong walang sapat na pumunta sa doktor. Sila yung pinuntahan ng Panginoon. Praise God. Alam niyo po ba tayo mga Kristiyano, ang buhay natin ay isang patotoo? Amen? Praise God. Isa po tayong buhay na patotoo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga kaopisina, sa ating mga schoolmate. Lahat tayo ay patotoo ng ating Panginoon. Kaya i-deny mo. Praise God. I-deny mo yung sarili mo. Praise the Lord. Ibig sabihin na i-deny sa panahon na ikaw ay pagbibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, huwag mong gamitin ang iyong sarili. Gamitin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niya, deny yourself. Ano ba yung best na nakakahadlang sa atin para hindi po tayo makapag-share ng gospel? Ano? Ano ba? Hiya ako. Hindi ko kaya.
sarili. Praise God. Ang sino man nagkahiya. Tanga, mababasa natin dyan, no? Praise God. 28. Ayan. Sabay-sabay. Praise God. Alam niyo po, salitang ito, hindi yan nagbibigay ng takot. O hindi yan nagtuturo sa atin para mag-isip tayo. Praise God. Ang salitang ito ay nagbibigay ng encourage sa atin. Maraming mga ngaral ang nagsasabi, malapit na dumating ang Diyos. Jesus is coming. Praise God. Hindi natin alam. Bukas, madaling araw, Lunes, Martes, Miyerkules. Praise God. Imagine nyo, no? Magiging makatotohanan ng salitang ito. Ano sabi niya? May ilan sa inyo rito na hindi maranasan ang kamatayan hanggat hindi nila makikita ang dapat asamin po natin yan, mga kapatid. Kung tayo patay na at dumating ang Panginoon, kasama pa rin tayo. Bubuhayin pa rin tayo ng Panginoon. Pero sa ating pagsusumikap, no, ipaggamit natin ng ating sarili bilang patotoo at buhay na testimony, kapag inabutan tayo ng Panginoon na buhay, praise God, matutupad. Hindi po ba nakapagbibigay ng lakas ng loob ito? Ito ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos ay maaasahan. Praise God. Huwag na nga lang maabutan tayo ng Panginoon na iba yung ating isip, iba yung ating ginagawa. Kaya nariyan ang pagkakataon. Bawat oras, minuto, ay isang pagkakataon natin para ipakilala, ibahagi ang buhay ng ating Panginoon. Mahalaga ang kaligtasan. Sabi ng Panginoon, ano ang maibabayad ng tao para maligtas ang kanyang buhay? Praise God. Ano ba ang mababayad natin? May halaga ba? May sapat ba na halaga para bayaran natin ang ating kaligtasan? May sapat ba na halaga na itinubos sa buhay mo, sa sarili mo, para ikaw ay maalis sa kasalanan? May sapat ba na halaga para magbago ang iyong isip na ikaw ay magpagamit sa Diyos sa pamamagitan ng magandang pamamaraan? Sa anong pamamaraan? Sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang salita. Praise God. Chapter 17, verse 20. Lucas chapter 17, verse 20 hanggang 22. Diba? Mababasa natin yan eh. Praise God. Sabi ng mga alagad, Panginoon, kailan ba maghahari ang Diyos? Kailan ba kayo maghahari? Ang sagot ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay walang makita na tanda. No? Sapagkat ang katotohanan, ang Diyos ay nagsimula ng maghari sa puso ng mga umiibig sa Kanya. Praise God. Mahal ba natin ang Panginoon? Ang Diyos ay naghahari sa ating puso. Ang Diyos ay nakatira sa puso natin sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. At
At kung nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos, yung magtutulak sa atin. Yun yung magtuturo sa atin. Yun ang mangunguna sa atin upang gawin hindi ang ating kalooban, hindi ang ating sarili, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Imagine matagpuan tayo ng Panginoon na gumagawa. Matagpuan tayo ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Kaya mahalaga ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Pastor, kailan mangyari yan? Kailan nagaganap yan na tayo ay nagiging mga Kristiyano? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Doon tayo tinawag ng Panginoon na Kanyang mga alagad. Praise God. God's victorious next generation. At alam mo ba yung susi, kung sino may hawak ng susi? Para magtagumpay ang mga susunod na henerasyon? Praise God. Sa'yo. Sa'yo. Ikaw na isang lingkod ng Diyos. Ikaw na isang tagasunod ng ating Panginoon. Hawak mo yung susi na yan. Praise God. Praise the Lord. Sa umagang ito, naway maitalaga natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Kapag inisip natin, plano natin yung mga kayamanan sa mundo, sabi ng Panginoon, hindi yan katunayan na ikaw ay maligtas. Gamitin natin yung ating mga tinatangkilik. Pero wag naman ubusin. Wala ka na. No, mali yan. Kasi sabi ng Panginoon, bibigay ko daw ito. No. Magiging balance tayo. Amen? Nung ako po nasa Operation Blessing, meron kaming pinag-aral, balance ministry. Praise God. Ano yung balance ministry? Kapag nagtatanim ka, ano ginagawa mo sa lupa? Pre-prepared mo yung lupa. Nililinis, naayos, inaalis yung mga bato. Praise God. Tsaka mo, taniman. Kapag ginawa mo yan, yung iyong itinanim, praise God, yan ay mabubuhay. Lalaki o lalago, pagkatapos yan ay magbubunga. Amen? Praise God. Kaya huwag po tayo manghinawa. Praise the Lord. Praise God. No? Salamat nga po kay Sister Emmy. Dahil naisipan niya na maglagay dyan ng kape at saka tinapay. Salamat po, Sister Emmy. Alam ko po na kinausap kayo ng anghel. Kasi kailangan natin ngayon dahil ang panahon natin ay malamig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. Kung isipin natin, walang ano eh. Ano bang mapapala ako dito? Ano ba yung balik nito sa akin? Praise God. Pero dahil sa tayo ay mga lingkod ng Diyos, o imagine nyo, chapter 25 ng Mateo, nabasa nyo ba yan? Yung mga nauuhaw, pinainom, yung mga nagugutom, pinakain, yung mga walang damit, binigyan ng damit, yung mga nasa kulungan, dinalaw. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliliit na ito ay ginawa ninyo sa akin. Praise God. Kung wala tayong pinansyal, ibigay natin ang mensahe ng Panginoon. Mensahe ng kaligtasan. Mensahe ng pagbabago. Mensahe ng pagpapala. Mensahe ng pag-alis ng buhay patungo sa isang miserableng kalagayan papunta sa isang pagpapala. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Mayroon pong cross na nakaatang sa ating mga balikat. Praise God. Bitawan mo ba ang cross na ito? O pasanin mo? Kung ako, pasanin ko.
Praise God. Sabi ng Panginoon, ang sino mang magpasa ng kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin, ay siyang karapat-dapat. Praise God. Mayroon po tayong cross na pinapasan. Hindi ko kaya. Kasi pinapasan mo ng sarili. Hindi mo alam, habang buhat-buhat mo ang cross na yan, praise God. No? Kapag ikaw ay nabibigatan sa panahon na hindi mo na kaya, nawawala na yung iyong lakas, nandyan ang gabay at ang tulong ng ating Panginoon. Dapat po hindi po ito maalis sa isipan at puso natin bilang mga Kristiyano. Praise God. Dahil ang bunga nito, ang resulta nito, ay pagtatagumpay. Nais ng Diyos ng kanyang mga anak ay magtatagumpay. Habang tayo humahayo, gumagawa, saan dako man po tayo, hanapin natin yung free natin na oras. Mayroon tayo niyan. Amen. Praise God. Ay, pagod ako, pahinga muna ako. Praise God. Praise the Lord. Eh, magpahinga ka. Naantok ako, tulog ako. Eh, di matulog ka. Wala naman problema eh. Praise God. Pero ginigising ka na ng Holy Spirit, inuuga ka na ng Holy Spirit, tulog ka pa rin. Yung bang panahon na sana na ibahagi mo naman sa iba. Ibigay mo naman sa iba. Yung mga pagpapala, mga blessings na iyong natatanggap sa ating Panginoon. Alam natin lahat yan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Wag natin i-deny ang krus ng Panginoon. Kailan nangyari ito? Nung tayo'y nagiging mga Kristiyano. Amen? Praise God. Sabay-sabay, ang ating tema, God's victorious next generation. Amen? Nasa sa atin ang susi. Ibahagi mo. Buksan mo ang pinto. Praise God. Akayin mo ang mga tao papunta sa pintuan. Buksan mo. Praise God. Mayroon kang authority. Mayroon kang kapangyarihan para magiging matagumpay, success, pagpapala sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya hindi totoo yan. No? Sabi lang nila yan, na ang ating mga anak, ang ating apo ng ating apo ng ating mga apo at apo ng ating mga apo ay siyang magbabayad. No. Praise God. Huwag tayong pumayag dahil ang Diyos ay nasa panig natin. Ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay from now and next generation. Yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, napakadakila mo. Dinudulog namin at nilalapit namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga buhay. Kung minsan po, kadalasan, ito po palagi ang nananaig ang aming sarili. Kaya, Panginoon, isinusuko namin ito. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, palagi ng panibagong lakas para magiging buhay sa aming isipan ang mga salitang ito na magtatagumpay ka sa buhay namin maging sa aming susunod na henerasyon. Panginoon, mahal namin ang aming mga anak. Mahal namin ang aming mga susunod na henerasyon. Pero ang katotohanan po nito, Panginoon, mahal mo sila sapagkat ibinigay mo ang inyong buhay para sa kanila. Panginoon, narito po kami. Nakikiusap, nagpapakumbaba. Ituloy mo po, Panginoon, ang plano mo sa aming buhay. Tulungan mo kami na maalis ang kapangyarihan ng aming mga sarili
at unahin ka po namin sa aming buhay. Lord, i-bless po ninyo ang Silanganan Community Christian Church. Pagpalain ninyo ang bawat pamilya. Pagpalain ninyo ang mga young people, mga kabataan, Panginoon. Narito kami, Panginoon, bilang mga magulang na siyang aakay at mag-guide sa buhay ng mga batang ito. Bigyan pa po ninyo kami, Panginoon, ng lakas. Mga araw, buwan, linggo, at mga taon, Panginoon. Hanggat siya maganap mo, O Diyos, ang iyong napakabuting layunin sa aming buhay bilang mga anak. Salamat po aming Ama. Salamat po aming Diyos. Isulat po ninyo ito sa aming puso. Itatak po ninyo ito, Panginoon, sa aming isipan. Nang aming napag-aralan ngayong umaga, hindi po ito maalis. Maging pangunahin po namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. Purihin ka. Dakilain ka, aming Ama. Sa umagang ito, Panginoon, hindi pare-pareho ang aming sitwasyon. But Lord, Ikaw ang Diyos na higit na nakakaalam. Nakakilala. Dahil ang sabi po ninyo, Panginoon, sa Hebreo chapter 4, verse 13, walang lihim, walang nakakatago sa inyo, Panginoon. Ang lahat ay hubad at lantad sa inyong paningin. Lord, isinusuko namin. Inilalagay namin, Panginoon, sa iyong paanan ng aming buhay. Gamitin mo po ito, Diyos, sa panahon ng aming kalakasan, maging sa panahon na kami mahina na. But Lord, isa pong iyong layunin sa amin hanggat kami may lakas at may buhay. Ang buhay na ito na ipinagkaloob sa amin ay gagamitin namin para sa inyong kaluwalhatian. Yun po yung plano namin, Panginoon. Kaya huwag mo po kaming iwalayan. Huwag mo po kaming pabayaan. Huwag mo po kaming iwanan, Panginoon. Lagi mo kaming samahan hanggat sa matapos at maganap mong Panginoon ang iyong napakagandang layunin sa buhay ng bawat isa. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, luwalhatiin at itaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Mga kapatid kong ito, Panginoon, pagpalain ninyo ang kanilang buhay, yung kanilang mga source of income, yung kanilang mga lakad, Panginoon, mga plano, O Diyos, na pawang ikabubuti, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Samahan po ninyo, Panginoon, hanggang sa maganap mo ang iyong plano ngayon sa buhay. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Sa umagang ito, nilalagay namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Sinusuko namin ang aming sarili sa iyong harapan upang maitaas ka namin sa aming buhay. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Pasasalamat ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas namin. Praise God. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.